Yun, hello po mga kahagod. Welcome po sa aming munting channel. At ito po yung aming printing channel. Okay mga kahagod, nakakalungkot. Dahil nung isang araw, nakaano lang po ako, naka-live. Naka-live lang po ako habang nagpiprint itong aking tarpaulin printer. Nasabi ko, 1 year po. Yung aking head, 1 year na. Pero maayos pa rin po mag-print. Naka-live pa ako noon. Pero ngayon po mga kahagod, sad to say na napalitan na po yung head. Paliwanag ko po sa inyo kung paano ang pangyayari. Okay, hindi ninyo na rin makikita pag yung maliit lang. Mga kahagod, ito po. Ito po yung sa head ko, yung setting. Sa setting po ng aking head. Ito po. Hindi ko po ginagamit to. Light cyan, tsaka light magenta. Kumbaga ginagamit ko lang CMYK. Black, tapos cyan, magenta, tapos itong yellow. Ngayon po, itong blankong to, yan yung blankong yan. Ayan po yung bumigay. Bumigay po yan. Tapos, nung bumigay po yan, siyempre, ang gagawin natin, ililipat po natin dito. Nilipat ko po dito. Nung nilipat ko po dito, sabi ko parang meron pa rin banding. Sabi ko, tatapusin ko lang yung pagpiprint. Kasi nagpiprint po ako ng sticker. Sabi ko, tatapusin ko lang po yung pagpiprint. At aayusin ko to, ipapump ko to. Ngayon po, nung hindi natapos na po ang aking pagpiprint po ng sticker. Ngayon, nung ipinamp ko po ito, mga kahagod, doon na, nung aking sinirin po at ginamitan ko po ng cleaning solution, ang nangyari po ay nag-leak. Umano po siya sa board nung pinaka-head, hanggang sa nabasa din po yung rubber. Yan, nag-expand na rin po yung rubber. Ito, yung rubber po yung sa ilalim. Kumpiyansa pa rin ako kasi sabi ko hindi ko naman nagagamit siya, hindi ko naman nagamit yung kuryente. Patutuyin ko at sigurado baka sakali maayos ko ito. Kaya ang ginawa ko, siyempre kinalas ko po, tapos tinutuyo ko siya. Kasi binumbahan ko po nito, daming ink na lumalabas. Mismong pinaglalagyan ng flex. Pag tayo ng isang, kasi meron naman akong luma. Ito, datihan na ito. Okay, nung inano ko siya, siyempre dito po, yan, ito po yung basa na part. Yan. Yung lagayan po ng ng flex. Pero wala naman po sunog kasi walang kuryente naman dumadaloy. Ang nangyari, yun nga, akin tinutuyo ko to. Nung tinuyo ko siya, sabi ko okay na, binalik ko na po dito sa sa head. Nung binalik ko po siya, wala na. Hindi na po siya hindi na po naglalabas ng ink. Ang nangyari, yung pinaka-board, sa tingin ko po yun, yung pinaka-board niya ay nabasa. Kaya yung po, nag-grounded. Hindi na po siya naglalabas ng ink. Nakakalungkot. Pero, siyempre, yung gagawa na po natin ng paraan, yan, magpakabit po tayo ng panibagong head. Pero ito po, naikabit ko na, pero binidyohan ko naman, mamaya papakita ko po sa video kung paano magkabit po ng DX11 na head. Ang pagkakabit nga po pala ng DX11 na head, kung halimbawa po na pinagawa po natin dito sa technician, minsan ang singil po nila ay 3.5, meron pong 4,000, 4.5 yan, mga ganun po ang singil nila. Eh kung halimbawa, kung magpapalit din lamang naman ng head, sa tingin ko, sa palagay ko ay kaya naman. Ngayon naman, siyempre nakakatakot po talaga, kumbaga nakakatakot kasi baka mamaya ma-scam, baka yung mabilhan natin, sira yung mabili natin. Ngayon, ganito po yun. Yung bibilhan po natin ng head, sabihan po natin, kasi wala po talagang warranty ang head. Walang warranty po yung head. Magkaroon, lang man siya, yung maglabas man lang ng ink. Kasi kung hindi siya maglabas ng ink, ibig sabihin, may sira po yung may sira yung head na nabili. O kaya, kung halimbawa, naglabas ng ink, o kaya, naglabas siya ng ink, pero yung, kumare, meron dalawa na may tama. May tama yung pagkakaano niya, sabihan natin yung ating supplier na kung halimbawa meron naman tama, baka maaring mapalitan. Pero ewan ko rin lamang kung papalitan. Kasi mga kagod, ito ba, ang isa pa dito kasi, yung supplier po dito, local, dito po sa atin sa Pilipinas, ay umu-order po sila ng bulto-bulto galing po sa China. O doon kung saan yung supplier man. Di halimbawa, order po nila, hindi po yan, siyempre, hindi naman po tinetest yan hindi naman po yan tinetesting kung maayos po. At saka yung pong nabibili po na ganito, yung mura lang. Kasi ang bili ko po dito ay 11,000. Yan, 11,000. Dito po, local. Ngayon po, yung pong mga ganito ay refurbished lang po itong ganito. Ibig sabihin, meron lang pong mga pinalitan na pyesa. Yung parang refurbished na na cellphone yung mga ganon. Hindi po siya yung original na na head talaga. Kasi yung original na head naman, ang price naman po dito po sa atin sa Pilipinas, ang benta po nila ay 24 pataas, 24,000, 25. Depende pa kasi magdadagdag pa po kayo ng yung sa pagkakabit. Okay mga kahagod, yun nga palang
nabili ko po na head. Siyempre, pinasamahan ko na po ng ganito po, ng rubber. Yan, ito po. Ako na rin po ang sumira nito kasi pinutol ko yan. Pinutol ko yan gano'n. Tapos, nung inaano ko siya, binabalik siya ko. Kasi nag-expand ito gawa tawag dito, ng cleaning solution. Kaya siya nasira. Ito po yung sira. Tapos siyempre, yung bago po, nakakabit na. Ayun, mga kahagod, wag po kayo magkakabit ng wala nito. Okay, nang wala sa head po. Kasi maaari po, baka mga ilang buwan lang o ilang linggo lang, sigurado sira na kagad yung head niya. Kasi po, kung wala nito, mapapasukan po ng ink yung inyong flex. Yan, yung lagayan po ng flex. Yan, ito. Ito po yan ating iniingatan na huwag mabasa. Yan. Ito po yan. Saka ito po yan. Yan, dalawa po. Yan po yung iniingatan natin na huwag mabasa. Okay. Okay mga kahagod, pakita ko na lang po yung mga pinagdaanan bago po siya masira yung head. Itong aking pong tarpaulin printer. Okay. Sige po. Okay, tapos na tayo mag-cleaning. Tapos, nozzle check lang ako muna. Para sigurado. Okay, mag-nozzle check lang muna po ako, mga kahagod. Okay lang. Pwede naman yan. Okay. Nozzle lang muna po dito. Tayo talagang lumabas mga kahagod. Malaki na talaga ang tama nitong isa. Mga kahagod, ang pangit na nangyari kasi baka mag-grounded. Buti napansin ko agad. Pinugot ko po kaagad. Sana po ay maging maayos kahit masira na rin yung isang yun. Sinubukan ko lang namang ipump. Kaso ganito po ang nangyari. Ay, dumating na. Sabi nga, video daw pag nalagay Check nyo muna. Hanggang natin sa loob. Check natin muna. Rubber. Okay, ito na. Mukha naman siyang bago. Bagong-bago. Ayan mga kahagod, punta ka lang mahal. Okay mga kahagod, ito na po yung mga yung bago. Ayan bagong-bago po yan. Ito po yung bago. Lagay ko muna po dito yung bago sa karton. Lagay ko po muna. Ito po yung bago. Tapos ito nga po pala yung rubber, pinalitan ko na lang. Ito mahalaga to. Dapat laging meron. Ito naman nakalas ko na kanina kasi nga nung inaayos ko siya, pinagkakalag ko na kanina. Ito, pwede na natin tanggalin. Okay mga kahagod, okay. Kita naman natin kung alin po yung luma. Ito po yung luma, yung po nasa kanan, ito po yung bago. Okay, napansin ko lang po dito sa bago. May napansin lang po ako na parang walang wire dito sa. Pero parang hindi naman. Sana nagkakamali ako, yan dito. Parang iniisip ko parang may kulang na wire. Ito naman yung ating luma. Yan po yung luma natin. Medyo basa-basa pa, baka sakali ito'y gumana pa Ito po yung luma mga kahagod, ito po. Ito, ipapump ko pa rin ito, tapos baka susubukan ko kung baka maayos pa ito. Ito po yung luma. Ito po yung bago. Okay? Yan po, may may nakalagay pa. Okay, hindi na po natin papalitan ng tawag dito. Hindi na po natin papalitan ng ito pong strip o yung flex. Kasi po ito pong flex na ito ay bago din po. Kalalagay din lang po nitong flex na to. Siguro mga ilang weeks pa lang. 2 weeks pa lang to. Yung kasi may vlog din po ako nung pagpapalit po nitong tawag dito. Itong flex. Yan, pag ganyan po lagay niya, pag ganyan po. Okay, tapos ito po yung sa right side. Yun na po, paano po natin tinanggal. Kung paano po natin tinanggal, ganun din po yung pagkakabit natin. Okay? Para hindi na po tayo maligaw. Subukan, i-sure lang po natin na anong siya. Yun. Kumbaga, siya. Sakto-sakto.
Yan, sakto-sakto po siya. Tapos atin pong ano yun, kung baka basa pa nung ano, baka may basang ink. Baka nababasa nung ink. Okay? Ito na, maging maayos na to. Okay na. Tapos kailangan natin yung rubber. Kaya ako na ganun ng rubber. Anuhin ko lang, punasan ko lang po itong ibabaw. Okay. Tapos yung rubber, lagay po natin. Dito naman po sa rubber, hindi tayo magkakamali dito. Kasi meron po ditong lagayan talaga. Meron po siyang swak na swak. Kasi yung sakto-sakto dito. Ayan. Ayan. Hindi po tayo magkakamali dito sa rubber. Tsaka mahalaga po yung rubber. Huwag po kayo magkakabit ng walang rubber. Kasi saglit lang po yan. Masisira ka agad yung inyong ano. Yung inyong tawag dito. Yung inyong machine. Kasi nga po mababasa po yan. Okay. Siguraduhin lang po natin. Siguraduhin po natin yan. Kasi sisilipin pa naman natin yan kung maayos siya sa ilalim. Okay. Tapos yung ating screw, yung 4. Tapos sisilipin pa naman po natin yan sa ilalim kung swak na swak yung pagkakalagay sa rubber pati. Dami maayos ito. 4 lang naman yung screw nito. 4 lang. Bagong bago. Sana tumagal ka rin ng 1 year. Hindi ko muna natanggal. Wait lang, natanggalin ko nga muna. Mahirap to. Check natin sa ilalim kung maayos ang pagkakalagay. I-check ko po siya. Pwede bang i-check na wala muna siyang ano. Sige, subukan ko muna. Sige, lagyan ko na. Kailangan talaga lagyan na muna natin. Ilagay na muna natin yung damper. Sana ang gagawin ko, patatakbuhin ko na muna siya ng walang damper. Para hindi na siya magkaroon ng ink kung halimbawa may problema. Sa tingin ko naman, brand new. Siguro naman wala pong problema ito. Okay. Kung ano na lang yung pagkakalagay doon sa doon sa isa. Ganun na lang din. Paano ba ay, yan na. Yan, nakakabit na. Mahigupin na lang natin kasi puro mga kumbaga i-flashing natin mamaya. Bago natin patakbuhin, bago ko siya, hindi, buksan ko na rin muna. Buksan ko na lang muna, tapos check ko po sa baba kung maayos ang pagkakalagay. Ay, Lite! Ito pala. Tulo ka agad yun . Okay, check ko muna kung
sa ilalim, kung maayos ang pagkakalagay sa ilalim. Check ko muna po. Okay naman, mukha naman siyang okay. Okay naman yung pagkakalagay niya. Okay naman. Okay naman, mga kahagod. Okay. Gagawin natin muna ay magpa-flashing muna tayo. Magpa-flashing muna tayo, flashing. Yung flashing, teka, pakita ko muna yung flashing. Check muna natin kung maayos talaga pagkakalagay. Check muna natin lahat kung okay na. Kung talagang okay na siya. Para wala na tayo maging problema kung sakali. Okay, maintenance natin muna. Manual pump. Seven, 8, 9, 10. Oop. Cleaning muna tayo. Cleaning tayo. Okay, cleaning tayo. Mukha naman maayos oh. Okay, mukha naman maayos yung kanyang tunog. Okay, mukha naman maayos, mga kahagod. Kasi doon sa tunog pa lang. Sa tunog pa lang, nalalaman na natin kung maayos ba siya o hindi. So, check natin. Siyempre, check natin, okay? Check muna natin yung nozzle. Nozzle test muna natin. Sana maayos ka. Nozzle test muna natin. Para masyadong mababa yung head. Nabababo ako, baka itaas ko to. Nozzle natin. Yun! Okay, nakakuha na niya. Makakagod ito. Okay, makakagod na. Ayos na. Sa tingin ko ay mukha namang okay na. Lalapit ko ha. Yan o. Oh, maayos pa sana yung yung head natin, maayos pa sana. Sadya lang nasira na yung board. Sayang. Pero ito yung bago natin, okay na. Sa tingin ko okay na, may konting sa tingin ko okay na rin yan. Okay na po yan. Okay, pwede na ho tayo ulit mag-print. At maraming salamat. Okay na po ulit. Okay. Okay mga kahagod, tetestingin na po natin kung okay. Kaya hindi naman yung bago-bago, wala pang naputas-butas. Unang print pa lang po ito. Nung head. Sana tumagal tong head na to. Okay. Yan, maganda naman. Wala ako nakikita mga guhit-guhit. Ganda naman yung print niya.